Hello everyone! Welcome to Tarot with Chiva. So today, babasahan po natin sandali ha, si Cancer. Si Cancer ang babasahan natin today. So, welcome to Tarot with Chiva, and in this video, we will take a look at your 2026 astrology, and we will end up with tarot reading as usual. Before we begin, please remember that this is general reading and not a personal one. Take only what resonates and leave the rest, okay? If you're interested in any private personal reading, go to my bio and my personal website is there. And also, please be aware of scammers. Marami pong mga scammers dyan, lalo na yung mga nagpapanggap ng mga dummy account. No? Hindi po ako may message sa inyo para offeran kayo ng mga personal reading. So, kayo po ang mag-approach sa akin for personal reading po. No? Alright. Let's start with your Astrology 2026 Cancer. First, babasahan ko muna yung mga malalakas ng influence ng mga planeta sa iyo. And first, andyan si Venus, si Mars, si Mercury, Saturn, nandyan si Sun. Si Jupiter, wow, marami kang Jupiter during this year. So, si Jupiter kasi is about friendship, happiness, abundance, luck, no? Siya talaga yung nagbibigay ng halos, almost, swerte sa ating mga tao dito sa mundo. Okay, to be exact yung mga, yung mga date ng mga planeta, let me say, mga conjunction, kung paano tumatapat at pumapasok sa mga houses mo yung mga planeta na to. So to be exact is on March 25, andyan si Venus, papasok si Venus. April 21st, andyan si Mars. May 19th, nandyan si Saturn. June 15th, andyan si Sun. July 12, nandyan pa rin si Saturn sa'yo. August 9th, si Mars. Interesting. September 5, andyan si Venus. October 2, si Jupiter. And hanggang the end of this year, nasa sa'yo si Jupiter. Ngayon pa lang, hindi ko pa binabasa, pero ngayon pa lang, I will congratulate you because Jupiter is one of the, let's say, kindest planet, no? Kasi siya yung opportunity, Alright? And then si Venus, meron ka rin Venus kasi si Venus is also a luck, no? Luck ang binibigay sa atin ni Venus. So, overall natin, no? First, si Venus, of course, magbibigay si Venus sa'yo ng pakiramdam na parang mas mahal mo yung sarili mo, 'di ba? Mas mamahalin mo yung sarili mo. Siyempre, kapag mahal natin ang sarili natin, mas mararamdaman natin yung blessing natin, 'di ba? Kasi doon ka lang naman makakaramdam ng saya at blessing kapag minahal mo yung sarili mo, no? At nagmahal ka din ng iba. But kay Venus, is focus ka ngayon dito sa self-love, sa pagmamahal mo sa sarili mo, no? Alright. In August 21st naman, kay Mars, nandyan si Mars, makakaramdam ka naman ng mga medyo pagiging possessive sa pera, no? Or sa, let's say, financial, no? Cancer. And of course, si Mercury, nandyan naman lagi si Mercury. So, si Mercury yung nagbibigay sa'yo ng, ng parang thoughts is emotional sa'yo, no? Parang si Mercury kasi is both yourself and pera or financial, no? So, medyo focus ka dito sa part na tong dalawang to. Sa first month of 2026, like first month, let's say sabihin natin February, March, April, no? And May 19, andyan si Saturn sa'yo. Paka-importante sa'yo ang financial authority mo, no? June 15, nandyan si Sun sa house mo, so which is you are expressing your authority with words, no? July 12, nandyan si Saturn pa rin. Of course, dahil ito ay July 12, which is malapit sa bahay mo talaga, you are medyo natatakot ka sa mga responsibility mo. Pero, dahil sa responsibility mo na yan, no, you will
not stop pushing yourself to at least na makuha mo kung ano yung gusto mo, no? Financially. And August 9, nandiyan si Mars. Sorry to say, andyan si Mars. Si Mars is about personal desire, no? Medyo magkakaroon ka ng mga impulsiveness, no? Sa pag-ibig, sa financial. Parang ito na rin yung parang lesson mo. But keep in mind na pag ganito yung mga nararamdaman mo, hindi mo kailangan maging impulsive masyado, no? Because life is up and down. September 5 naman, nandyan si Venus sa'yo. So, you love working, no? October 2 or 2nd, nandyan si Jupiter hanggang sa December 23rd. Andyan si Jupiter sa iyong bahay. So, to be short, Saturn is opportunity, Mars is lesson to be learned, Jupiter is opportunity, friendship, happiness, abundance, spirituality, blessings, and so on. Luck, si Venus naman is about luck, no? Sinasabi ko na kanina. So overall, from March is quite slow start for you. And about reflection, inner needs, and mas priority mo yung sarili mo nga. And sa gitna ng 2026, around mag-i-start ang luck mo around this season, no? Ng gitna ng 2026 mo. Diyan mag-i-start ang luck mo, diyan papasok ang mga confidence mo, no? Sa sarili mo, because nandyan papasok na si Jupiter sa house or sa sign ni Cancer. Alright, so andyan yung papasok yung mga confidence mo, yung opportunity, personal expansion. Si Jupiter din na tutulong sa'yo para alam mo yon, i-push ka sa mga goals mo. So, looks okay naman yung iyong 2026 kasi more on sa lahat ng mga signs ngayon, 2026 is about learning. Learning sa ating lahat. Hindi lahat lucky. Because parang, nag-i-start pa lang tayo. Kumbaga sa baby ka pa lang eh. Nag-i-start ka pa lang eh. Let me give you some example like katulad sa card ni tarot card. Si Fool, which is numerology number 0. No. Mag-aano pa lang siya, mag-explore pa lang siya. Inosente pa lang siya. So, lahat tayo ganon. Dahil 2026 is, numerology is number 1. Which is, start pa lang. Nag-i-start pa lang tayo, no? Okay? So, that's your astrology. And, let's move to your tarot card reading, Cancer. Okay, let's move to your tarot reading. But first, bibigyan mo na kita ng iyong Cosmic Energy Oracle card and then tarot card. Then, bibigyan kita ng ulit ng message from Angel Michael. Okay? So, ang ating spread for today is titignan lang natin yung buong energy mo for 2026. Both your energy and both kung anong mga energy ang papasok sa'yo. Okay? So, let's start with your Cosmic Energy Oracle for Cancer. Once again, this is general reading po. If it's not resonate with you, please leave it behind. And be aware of scammers po. Please. Thank you so much. Okay, this is your Cosmic Energy Oracle message for Cancer. Okay, you have hope. And you have release. So, sa hope mo is, sinasabi dito is, hope is the light in the dark. Never extinguish it. Okay? Hope is the light in the dark. Never extinguish it. Sa release naman, release past and embrace new beginning. Once again, release past and embrace new beginning. Alright? That's your oracle message for Cancer. Okay, let's move to your tarot. Energy for Cancer, please. Ano ba yung energy ng Cancer natin? At ano yung mga energy na pumapasok kay Cancer ngayon? Okay. For Cancer,
sign, please, for Cancer, please. Energy of Cancer, please. Thank you. Alright, you have the Magician. You have the Magician. You have 10 of Swords, and you have Five of Swords. Okay. So, kung makikita mo dito sa dalawang card na to, no? No? Para may betrayal na naganap. No? May betrayal na naganap. At ngayon, ito ka. Which is, na-survive mo naman siya. Na-survive mo itong betrayal na to. Or maaaring ikaw. No? Maaaring ikaw. Ikaw yung sa trabaho. No? Sa trabaho. So, sa trabaho niya kasi, dito sa card na to, sa trabaho niya kasi, parang merong competition. Competition dito. Ika-clarify pa natin ito ng mas traditional, ano natin. Para mas malaman natin kung sino to, kung ikaw ba to, or energy na pumapasok sa'yo. Well, kahit naman may ganito, kahit papano is you are keep pushing forward, no? Yourself. And then you have the Magician. Si Magician kasi is parang, kung makikita mo sa card mo na yan, kung makikita mo dyan is, andyan yung sword, andyan yung pentacles, andyan yung cup, andyan yung wands, no? Nakataas yung kanyang kamay. And then may infinity siya doon sa ulo niya. Ibig sabihin, lahat ng mga gusto mo, no, dadalihin or tutulungan ka ni Magician or ng universe na may apply mo sa iyong totoong buhay, no, sa iyong 3D. So, ito yung panahon na kinakailangan mong patotohanan yung mga bagay na mga ideas mo, mga gusto mong gawin. Kailangan mong patotohanan dito. But, we will still clarify it para mas maganda yung ating basa for this reading. Okay? So, let me clarify this Five of Swords for Cancer, please. What is Five of Swords for Cancer? Tignan natin kung ito yung energy mo or energy ng pumasok sa'yo or pumapasok sa'yo. Okay, Five of Swords, please, for Cancer. Okay, so, hindi nga ikaw to. Hindi ikaw to. So, may mga betrayal or mga nangyari sa work mo na nagpa-stress sa'yo ng sobra, no? Or nagbigay ng exhaustion sa'yo, no? So, parang willing silang gawin yung kung ano yung mga bagay na, kasi naka-reverse siya, no? Once again, naka-reverse siya. No? So, unwilling na masyadong marami silang gusto. To. No? Marami silang masyadong gusto. Gusto niya kuning lahat. Abundance, no? To. Abundance. Gusto niya kunin lahat. Ngayon, nabitrade siya. No? Nabitrade siya. Saktan siya. No? Nagalit siya. So, kasi meron dito sa merong umiyak dito parang napaka-disappointed niya yung lalaki dito sa dulo. Na-disappoint siya Kasi parang may nawala sa kanya na kinuha nito. No. I'm not very sure if it's you or energy na pumasok sa'yo. No. Dahil ang energy naman walang pangalan niya, no. Hindi naman niya sasabihin kung sino at ano, no. So, ayan ang naging ganap dito sa yung Five of Swords, no? Illusion, fear, no? Dissatisfaction, no? Dahil gusto niya ng lasting na success, no? Na-disappoint siya. Kasi nga, sa betrayal. Alright? Okay, let me clarify the Ten of Swords for you, Cancer.
Clarify the Ten of Swords, please. Ten of Swords, please. Okay. Lang binigay. Unsuccessful, defeat, loss, okay, negativity. Yun ang mga naramdaman nito ni Ten of Swords, no? Alright, and then you're trying to move on. And then nandito si Justice, lumabas si Justice dito. So you might be dealing with Scorpio, Aries, Aquarius, and Libra. No? So, clarify natin ito, no? So, ayun nga, parang unsuccessful siya sa ginawa niya, no? Parang defeat yung naramdaman niya, talo yung naramdaman niya, negativity yung naramdaman niya, no? And, yeah, meron kang clarity na malalaman or may clarity na darating sa'yo, no? Because nandito si Justice. Justice is about truth, clarity, cause and effect, no? Internal justice, no? External justice, maaari. Balance to. Fairness. Fairness si Justice. So, ito yung clarification mo. No? Para maglabas ng good result and alam mo yon, development or success, no? Kasi kailangan i-balance kung ano man ito, kung ano ba yung naging problema mo. Kaya nga sinasabi dito, meron kang hope, meron kang release, no? Hope and release. So, makakatulong sa iyo ang Justice sa part na to, no? Alright. So, dito ako excited kay Magician. So, let me clarify Magician, please. For Cancer. Cancer, Magician, please. So, si Magician is about gentle. Be gentle, be kind, be sensitive and kind. Because you have Page of Cups dito, no? And wag mo masyadong taasan ang pride mo because having a pride would not let you reach, no? And, yeah, ignore mo yung mga, mga hindi na dapat alam mo yon, hindi naman nakakatulong sa iyong pag-angat, no? At ito din yung magpapaano sa iyo, magpapa-block, no? So yun ang gustong dalhin mo sa mundo, sa earth, no? Ipakita mo sa earth ang sinasabi ni universe sa iyo na ilabas mo yung pagiging kindness mo, yung pagiging because 2026 kasi magkakaroon ka ng ng self-love no? Self-love. So, embrace mo yon. Trust your intuition. Trust mo yon. And you have Page of Pentacles dito which is focus on your goal nga to bring success, no? Nandito na lahat. Dahil dito sa table ni The Magician, no, nandyan yung Cups which is emotion, Swords which is mental, no? Nandito na lahat. So, and then yung Wands is about, of course, air yan Air, no? And Pentacles, alam naman natin lahat yan. Hindi naman lahat financially si Pentacles, but more on sa tarot card is kinukonsider na abundance to. Alright? So, yan. Kailangan mo ng courage, loyalty, no? Para pumasok ang ideas mo talaga na magpapasuccess sa'yo. Opportunity, no? Opportunity. And, yun nga, pakasimple lang naman ang hinihiling sa'yo ni universe, no? Be gentle, no? Be reflective, no? Kind, sensitive sa nararamdaman ng ibang tao, no? Because, kapag tinignan mo yung part na yon sa ibang tao,
mas mararamdaman mo yung totoong saya at mas mararamdaman mo yung totoong abundance na nandyan lang sa'yo. Okay? So, that's your clarification for Magician. And then, lumabas siya, oh. Anxiety. Hard work. Hindi ko pa inaano pero lumalabas na. Alright, ito na kukunin ko. Ika-clarify ko pa sana yung ano eh. Gusto ko pa ng energy na kumuha sa'yo. Pero ito yung currently na energy mo. So you have the Nine of Swords. You have the Knight of Swords. Masyadong mabilis ang ano mo. Masyadong madami kang iniisip. Oh. Masyadong kang maraming iniisip sa trabaho. No? Look at him. He's working super hard. No? Kung paano magiging ng ano ba? Ng lack sa trabaho. No? Working too much. No? Naapektuhan. Baka maapektuhan yung mental dito. No? Actually, you have too much swords in your reading today. But sabi nga, this year 2026, no, medyo magiging slow. But in the middle of 2026, doon na papasok yung luck mo. Kasi hintayin mo lang na pumasok sa sign mo si Jupiter. No? So, let me give you advice for this reading, no? Hingi tayo ng advice from Angel Michael. No? Ang isa sa pinaka-paborito kong angel, si Angel Michael. No? Angel Michael, please help me. And let's give Cancer some message advice for this reading, please. Oh. Okay. Ito yung gusto na i-pray mo kay Angel Michael, no? Cancer. So, your prayer, no? Thank you for tucking me into bed tonight and helping me enjoy a wonderful, restful night's sleep. Angel Michael, I invite you into my dreams as my teacher, guide, and healer. Please allow me to understand this. Ikaw nang bahala, dumagdag kung anong gusto mong idagdag doon on a spiritual level and give me guidance, no? Ito, ilalagay ko dyan sa screenshot kung gusto mong i-picturean and then isama sa iyong guide. Dahil dito sa reading natin na to guys, kapag itong lumabas, naka-ready na ang angels natin. Naka-ready na ang universe, no? Dahil I always meditate first before we read, no? Humihingi talaga ako sa spirit guide ng basbas para magkatotoo lahat ng lumalabas dito, no? Sa ating reading palagi, no? It's not just a card, it's about belief. It's about spiritual belief, it's spiritual na ano ba yan, na nararamdaman mo, no? Maraming nagsasabi na masyado daw witchy itong ginagawa ko. Masyado daw witchy itong tarot. But tarot, it's about energy. Energy never lie, no? And tarot is about spirit, no? Kahit sa kandila nga eh, no? But these cards, no, nandito na to for many years, guys. No? Hindi lang ako ang nagbabasa na to. Maraming gumagamit ng tarot. Maraming gumagawa ng ginagawa ko. Not just in the Philippines. Also sa lahat ng mga bansa. No? So, this is your reading, Cancer. I hope you like it. And please, rest. Rest is the key. You are working too much. You are thinking too much, no? You'll be fine. You'll be fine. So that's your reading, Cancer, and I hope to see you in my next video. Bye!